Guys, Soto mga kaibigan, mas lalong lumakas sa ilalim. Japan B-League napahanga sa double digits sa score ng ating pambatong na si Kai Sotto sa huling mga naging laban nito, MVP of the Year. And bago natin yan ipagpatuloy kaibigan, huwag nyo po munang kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel and then pahita rin ang notification bell. Maraming salamat po. Well mga kaibigan, hindi naman talaga natin maitatanggi na mas nag-i-improve na ngayon ang ating pambatong na si Kai Sotto matapos siyang maging consistent sa kanyang double digits po na score. Nakita nyo no, kontra sa Shiga Lakes, 2 game po sila doon. Ang unang score niya mga kaibigan, stats niya no, meron siyang 16 points at 18 points. Total of 34 points sa loob po ng 2 games yan mga kaibigan, which is talagang nakita naman natin mas nag-i-improve pa. Tinupad din po kasi ng Japan B-League ang kanilang pangako sa ating pambatong na si Kai Sotto na mas i-improve pa nila si Kai at bibigyan ng magandang highlights bago nga po i-pull out or pakawalan at maglalaro nga po sa mataas na liga sa NBA. Tulad din ng aking sinasabi na kahit nga po mismo ang Japan B-League ay napahanga sa performance na meron ngayon ng ating pambatong na si Kai. Habang tumatagal po kasi no, at habang mas napupunta siya sa iba't ibang mga teams ay nakakapag-adjust ng mabilisan si Kai Sotto. Marami kasing nagsasabi nung nasa Yokohama B-Corsair pa si Kai Sotto ay umaasa lang daw ito kay Yuki Kawamura, which is ang point guard at ngayon ay nabigyan ng break sa NBA. Well, napatunayan yan simula dito sa Koshigaya Alphas ay talagang sariling kayod po ang ating pambato na si Kai Sotto. May mga times talaga na nababakawan ng bola at hindi talaga pinapasahan ng point guard etong si Kai Sotto. Kaya nga po wala masyadong tandem no, walang tawagan na tandem. Hindi kagaya sa Yokohama, Yuki and Kai Sotto, nakita nyo naman may pangalan yung tandem nila. Pero dito sa Koshigaya Alphas nakita natin naging independent si Kai Sotto at kumikilos po ng mag-isa, which is normally nakakapag double digits pa rin siya ng score mga kaibigan kahit hindi siya masyadong nabibigyan ng bola. Sa pagkakataong ito ay na rin sa ating mga nakuhang update ay pinag-uusapan na si Kai Sotto talaga ay mapapabilang sa MVP of the Year mga kaibigan no? Nasa listahan niya si Kai, which is talagang qualified naman talaga si Kai Sotto. Tignan niyo mabuti, bata pa si Kai Sotto, mabilis nag-i-improve, mabilis matuto, sumusunod po sa sistema ng rules ng coach ng Koshigaya Alphas at talagang yung mga ex-NBA player ay kayang-kaya niya pong tapatan. So ang sinasabi ko dito mga kaibigan, talagang NBA ready na ang ating pambato na si Kai Sotto. Ilang beses na, noong 2024 last year lamang mga kaibigan, ilang mga NBA player po ang kanyang nakatapat na di hamak na mas magaling at mas maganda ang paggilos no, at galawan ni Kai Sotto kumpara sa mga naglaro na sa NBA. Marami kasi nagsasabi iba daw ang galawan sa NBA no, talagang mabibilis. Si Kai Sotto natin mabibilis kaya nga po konting tape, konting dampe, lagi po siyang tinatawagan ng referee no, nung mga huling laban no, nakita natin yun, pinag-iinitan siya. How much more kapag nasa NBA na si Kai Sotto, hindi na mapapansin yung mga ganong tapik at balya ng ating pambato na si Kai. So for today, yan lamang update natin and please pakiusap, huwag kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating channel. Maraming salamat po.